na kasi. Ayan. So, magandang hapon sa bawat isa yan. So, masaya ba ang bawat isa? Amen. So, may kaunti tayong pakulo, meron tayong mga chocolates. Ayan. O, nawala yung ibang chocolates. Meron ako mga tanong eh. So, bibigyan natin yung mga sasagot. Okay ba yon? So, ito yung first youth service this 2024. So, ako mismo excited din ako. At ayun nga, ako na pala yung naka-schedule. Akala ko talaga ay hindi ako. Pero yun nga, pinag-pray kong mabuti. Sabi ko, Lord, ano yung gusto mong ma-receive ng bawat isa namin? Kasama ako dito, no? So, ito yung ating pag-uusapan ngayong hapon, yung ating topic ay, alam nyo na, pero palalalimin pa natin ang pagkaunawa para lalo tayo magkaroon ng breakthroughs. So, ang naging title ngayon ng ating pag-uusapan ay, Do you want to experience breakthroughs this 2024? Yan. Gusto nyo ba? Yun totoo. Sino may gusto? Ayan. So, ang pinag-uusapan natin ay breakthroughs sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Diba? Relationship, sa finances, diba? Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, nandun yung breakthroughs. So, alam naman natin, manggagaling lang yung kay Lord. Ayan. So, before ako mag-proceed, tayo muna manalangin. Yes, God, hallelujah, Lord, we thank you for this afternoon, sa kagalakang binigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord God. Lord, patuloy namin inaaniyahan ang banal mong Espiritu sa oras na ito, sa lugar na ito. Kayo po mag-minister sa puso ng bawat isa through your word. Lord, pray. Doon yung pagkilos mo, Panginoon, Lord God. Lord, ihanda mo ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, Lord God, na Lord, ikaw ang may tulo, Panginoon. Kaya Lord, sa'yo kami makikinig, Panginoon. Lord, we pray and we declare then, Panginoon, plans and works of the enemy, kinakansela na namin to sa pangalan mo, Panginoong Yesus, sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu. In Jesus' name. Lord, sa oras na to, ang amin lang po kayahan, ang iaalaw lang po namin na kilos ng iyong banal na Espiritu, Lord. In Jesus' name, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God. Bawat isa ng deep understanding of your word, Panginoon. Ihandaan nyo kami, bigyan mo kami knowledge at wisdom, Lord God, sa bawat isa sa amin, Panginoon, nandun din yung galak, yung excitement, Lord God, na ma-receive ang iyong salita. Salamat, Lord God, ito po amin dalangin. Seal this prayer with your most precious blood in Jesus' name. Amen, amen. Palakpakan nga natin ang Lord. Ayan. Praise God. So, ang ganda ng ating games, talaga nakakagana o nawawala ang antok natin. Ayan. So alam ko naman na ang bawat isa gusto natin ng breakthroughs, 'di ba? Alam niyo noong Thursday. Thursday nga ba 'yon? Thursday 'yon. Nagturo si Bishop dito sa Malamig, yung sa prayer and fasting. Habang nakikinig ako, sabi niya, pasama ng pasama ang mundo. Sabing ganan. Sabi ng Bible, in the last days, sa ating panahon, sa ating era, pasama na daw ng pasama ang mundo. Totoo naman, kasi nasa Bible. Pero, kung mapapansin nyo kaninang maga, kung nakapanood kayo sa live o naka-attend kayo kaninang maga, nabanggit din doon ni Pastora Susan kung anong magiging kalalagayan sa last days ng bawat isa. Meron daw mga disobedient na mga anak, tapos ay wala nang pakialam, parang ganan, gusto na lang ay pera, ganan. Ganon yung sinabi niya kanina. Nasabi ko, confirmation, ito pala talaga ang ating pag-uusapan. So, nung sinabi ni Bishop na ganun, pero alam niyo, sabi niya, noong Thursday na yon, ay masama na nga yung nangyayari. Sabing ganan. Pero hindi sa atin, mga anak ng Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Hindi tayo kasali doon. Doon sa mga nasa Panginoong Jesus, hindi tayo kasali doon sa pasama ng pasama ang mundo. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Tapos sabi ni Bishop noon, ako yan sabi ko, thank you Lord, at ako nakapunta din. Sabi niya, masama na nga yung nangyayari. Pag-usapan naman natin maganda. Ba't na pag-uusapan natin yung mga pasama ng pasama? Sabing ganyan. Although dapat din naman pag-usapan para malaman natin yung ating iiwasan. Diba? Pero ano nga ba yung sinabi kasi ni Bishop noon, sabi niya, we can live in Christ naman. Na nandoon na walang, hindi kagaya nung nangyayari ditong last days. Diba? So, tayo mga anak ng Diyos, talagang breakthroughs ang gagawin niya. Amen ba? So, naniniwala ba kayo doon? Lagi ko kayong tinatanong kasi depende sa inyong belief sa gagawin ng Lord sa inyo, doon siya kikilos.
Amen? Kahit anong marinig yung message ng Lord at wala kang paniniwala na mangyayari sa iyo, yung sinasabi ng Lord na gagawin niya sa iyo this 2024, walang mangyayari. Okay? So ngayon, ang gawin natin, pati po yung mga nanonood sa online, gawin nating 2 PM, yung ating pag-uusapan. Huwag nating intindihin natin katabi o kung sino mang maiisip natin. Tayo ay PM, personal message. Sige nga, sabihin mo sa iyong katabi, wala muna tayong pansinan. Makikinig ako ng personal message ni Jesus sa akin. Okay? Okay ba? So, yan. So, isang bagay na sinabi kaninang umaga, sabi doon, ang mga kabataan daw magiging disobedient sa mga kabataan daw. So, kasama doon ang young professional at saka youth. At lahat naman kasi, 'di ba? Anak 'di ba? Lahat ay children. Kahit matanda na, may magulang pa rin. So kung makikita natin doon, sabi, iniisip ko talaga. Tapos sa totoo lang naman, totoo din yung sinabi ni Bishop nung Thursday na iba noon sa ngayon. Iba ang mga kabataan noon sa kabataan ngayon. In example niya, ligawan. Oo, 'di ba? Sabi ni Bishop, naalala ko lang, sabi niya, dati may harana. Ngayon, chat-chat na lang, kayo na. Sabi niya ganun. Totoo ba? Uy, ayan. So, kung makikita natin, malaki talagang pagkakaiba. Pero, kung tayo pare-pares ay lalakad doon sa salita ng Lord, makakabalik tayo doon sa plano talaga ng Lord sa atin, yung original design natin. Bilang tayo ay kabataan, tayo mga young professional, bilang tayo ay mga anak. Anak ng Diyos at anak natin mga parents, di ba? Nagigets nyo? So, ano nga ba? Ano nga ba yung mga bagay na pwede na lalong mangyari yung breakthrough sa atin? Bagay na dapat nating gawin. So, isang bagay din, di ba? Sabi nga kanina sa tithes and offering ni Pastor Anida, sabi niya, naaalala ko lang, sabi din niya, yung, di ba ang pagpapala nasa pagsunod? Naniniwala kayo doon? Pag sumusunod ka sa Diyos, nandun ang pagpapala. Kahit hindi mo pag-pray. Bakit? Sumusunod ka Kusang ibibigay ng Lord. Kasi nasa Bible yon. Nakuha nyo? Nakuha ba natin? So, nasa pagsunod. Pero meron pang isa. Diba? Meron pang isa na nandun din ang pagpapala ng Panginoon. Obedience yung isa, Yung isa ay honoring. Ayan. Honoring. Alam niyo ba ang honoring? Alam niyo ba ang honoring? Yung totoo. Sa spelling ng honoring, sa honor, may letter U ba o wala? Di ba dalawang klase yung honor? Meron o wala? Di ba? So, parehas naman pwede. Di ba? So, honoring. Ano ang difference? Sige, nasan yung chocolate natin? Sige, bigyan natin siya ng medyo malaking chocolate. Yan. Ano ang difference ng obedience at honoring? O pares ba siya? Pag si Ate Seya, gusto niya Maltesers Ayan. Ate Seya, ikaw ba? Walang maling sagot. Yung lang pagkakaunawa niya, anong difference ng honoring at saka, sige Ate Seya, dini ka. Yan. Huwag kayo mahiya ha, ating pag-uusapan to. Ano kayo ba? Ano sinasabi ng mga Miss Universe nga ulit? I believe. Obedience, it may mean that you can obey the rules, abide in the law, but for honorings, it means that you're honoring this one person while you're obeying their, kunyari, parang they have a promise, parang and then tapos tinupad mo yung promise na yon. You honored them by doing the promise. It's not the same as obeying, kunyari, pinaka-obey ka nito, and then they don't feel anything about it because you just obeyed it. Tapos yung honorings, they feel honored because you honored them. Yun lang po. Okay. Ayan. Favorite niya yun. Okay. So, maganda yung sinabi ni Ate Seya. Totoo naman. Sa obedience, pwede ka mag-obey na wala kang damdamin. Diba? Sabi niya, pwede kang mag-obey lang. Mag-obey lang. Pwede kang mag-obey na galit ka. Wala, sinabi ko, Clarice, nasaan ka na? Umattend ka. Pwedeng galit si Clarice, si Mami naman, ngayon lang nakapunta sa bayan. Diba? Pwedeng magalit siya, pero dadating siya. Kasi bakit? Nag-obey siya sa instruction. So, ang honoring, sabi niya, hindi ka, nandun na, gusto mo kasi, So, sino pa? Sino pang gusto? Okay, sa boys, sinong gusto mag-share ng difference?
Si Kirby na lang. Oh, ang ating isa pang opa. Ano po? Parang pag-obedience po, parang kunwari po, sa bahay po, inutusan ka, nandun yung parang, yun lang po. Ayun, yung sa pag-obey nyo po, pwedeng makomplete mo yung pag-obey, parang totally na inobey mo, ganun. Pwede ding partial, kumbaga, inobey mo siya, pero hindi mo tinapos, parang ganun. Sabay kapag may honoring naman po, nandun yung parang fulfillment ng pag-obey mo sa kanya. Kasi nga, ino-honor mo siya, parang susundin mo yung sinabi niya. So, dahil ino-honor mo siya, susunod ka. Parang yun naman ang sinabi ni Kuya Kirby. Kuya Kirby, anong gusto mo? Eto na lang. Baka may bibigyan ka ba? May bibigyan ba siya? Ate Elisha? Okay. So, meron pa ba? Oh, gusto daw ng chocolate ni Kuya Ate Ruth. Kuya Ruth? Sorry. Oh, Ate Ruth, sige. Gusto daw ng chocolate ni Ate Ruth. Oh. Kahit may bayad siya. Oo, syempre. Ayun po, sa akin po, honoring. Honoring po ay, yun nga, sumunod. Pwede ka kasing sumunod. Ay, obeying, sorry. Teka lang. Yun. Pwede kang kasing mag-obey na yung sumusunod ka lang, pero walang paggalang. Pero sa akin po, pag yung patungkol sa honoring, nandun yung obedience at yung paggalang mo dun sa tao po. Yan po. Lumabas yung word na respect. So tama din. Tama din. So tatlong yan, tama. Palakpakan natin ng Lord sa buhay nila. Ayan. So mamaya kapag meron pang mga natirang oras at magkaroon ng question and answer yung dalawang ating host, meron pa rin tayong mga chocolates. Ayan. So, ano nga ba ang difference? Totoo naman. So sabi nga, meron akong napanood sa TikTok ata yun. Yung sa TikTok, pwede kayo manood. Siyempre yung yung makakadagdag ng kaalaman. Sabi niya, ang mga Christian yun, nagkikwentuhan Sabi niya, si David daw, malapit sa puso ng Diyos. Bakit? Si David, hindi lang nag-o-obey. Siya mas madalas nag-o-honor. Okay? So, parang okay siya. Kasi kahit ikay sa pilitan sumunod, may pagpapala ka pa rin. Pero kapag iba pag-honoring, sabi nga doon, ang honoring, galing siya sa puso mo. Kinukusa mo siyang gawin. Okay? Na hindi ka binigyan ng any instruction. Okay? Halimbawa kanina, hindi ko na lang banggitin. Actually, gutom talaga ako. Siyempre ako naman, alam nyo naman ako yung nanay ninyo sa spiritual, Gutom talaga ako. Hindi ko siya maiimik. Kasi pupunta pa ako sa likod, tapos hindi ko naman pwedeng si tatay, at siyempre may ginagawa din. Maya-maya may kumulabit sa akin. Tapos binigyan niya ako ng biskuit. Out of his heart, her heart pala. Out of her heart, love niya. Sa tingin ko, love yun. Kasi ba't niya naisip, nabigyan ako. Sa tingin niya, gutom ako. Pero wala namang, nakalipstick nga ako Hindi halata ng putla yung labi ko. So kasi nagmamadali pagpunta dito. So inabutan niya, doon naramdaman ko. Sabi ko, honoring yun Tumutugma siya doon sa Kasi out of your love, yung hindi mo naman kinumand, pero ginagawa niya ng kusa, out of her love doon sa tao, sa tingin ko lang yun ang pakiwari ko, hindi ko alam kung naramdaman niya o pero wala naman ako sinabi, ako, sabi ko, yun ang honoring din yun. Hindi ko sinabing gawin niyo yun sa akin. Ang point ko lang, dinidifferentiate natin, pero para siyang okay. So dito, meron din dito nakalagay, kung titingnan natin sa dictionary, ang sabi dito, difference of obedience and honoring. Pag-aralan natin kasi breakthroughs ang pinag-uusapan natin. Okay, difference of obedience and honoring. Obedience can be enforced or medyo malabo ang mata ng inyong Mother Earth. Wait lang, dito ko nababasahin. Ayan. Obedience can be enforced or coerced. But honor is always by personal choice and deep respect, yung sinabi ni Ate Ruth, deep respect in regards to the pursuit of higher goals. Nakita niyo yung difference. So halimbawa, may mabigat ang dala-dala ng mother nyo. Halimbawa, may yung parents nyo namili. Kailangan ba utusan pa kayo? Sasabihin ni, ay, halika nga dito, Joel. Ayan, Joel. Sabi ni Nanay Ake, dalhin mo nga itong mga pinamili ko. Yan.
pwede siya mag-obey. Pero pag honoring, nakita ni Joel, si Ate Ake, tapos kita niya ang bigat ng kukunin niya 'yon. 'Di ba? Personal choice niya na tulungan ng nanay niya. Bakit? Galing sa puso. Personal choice niya 'yon. Nakuha niya yung difference ng obedience and honoring. So, pag-usapan natin, what is honor? Honor, the world defines it in many ways, but we will define honor as a keen sense of ethical conduct. Honor is often used to refer to one's word being given as guarantee. It is personal integrity, honesty, and showing respect to others. Showing respect to others, okay? Ano pa sabi dito? It's time to go back to the source of honor. Sino ba ang source ng honor? Ang Lord. Alam nyo ba, mamaya pag-usapan natin, si Father God, si Lord, nag-o-honor din. Tapos tayo, nilalang lang, dapat tayo nag-o-honor din. Diba? Ito, balikan natin yung source ng honor, si Lord, and learn how to live honor before God and man. In doing so, you will find the endless rewards awaits you. Ayan. So alam nyo ba na merong resulta pag ginawa natin ang obedience and honoring? Diba? Bakit natin ito pinag-uusapan? Para magkaroon tayo ng breakthroughs this 2024. Isa din pala yun sa nagiging hindrance ng pagkilos ng Lord kapag tayo, kasi ako na may masipag, ganyan. Tapos hindi ka pala naman nag-o-honor. Halimbawa, nag-o-honor kay Lord o kaya nag-o-honor sa parents mo. Nagiging hindrance siya para ikaw ay magkaroon ng breakthroughs sa iyong buhay. Okay? So lahat naman tayo anak, di ba? Anak ng Diyos, anak ng ating mga parents. Siyempre, So, sino-sino nga ba? Ayan. Sino-sino nga ba ang dapat nating i-honor? Ayan. Ang una, honor God. Sabi mo sa katabi mo, honor God. Honor God. So, ibig sabihin ng honoring, personal choice, out of your love, kung ba't mo gagawin. Hindi dahil natatakot ka, baka magpadala ang Lord ng magpabagsak ng apoy sa langit, kaya ka susunod. Hindi ganon. So, sabi dito, ang una, honor God. Gusto mo ba ng breakthroughs? Honor God. Sabi dito, sa Matthew 22:37, pakibasa ha. To honor God, it must begin in the heart. Ayan, sabi dito, it means to prize and value Him in our hearts above all things. So, sabi dito, this is the heart of the great commandment. Ano sabi sa Matthew 22:37? You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Okay? So, makikita natin, honor is God's system. It is His way, His being and His doing. He expects it to be ours too. The first place we are called to direct our honor is to Him. Pwede bang nag-o-honor ka sa parents mo pero kay Lord hindi? Ang unang i-honor natin, syempre si Lord. At everything will follow yun. Diba? Kasi dikit-dikit yan eh. Pwede bang nag-o-honor ka sa Lord tapos sa parents mo, ikaw ay hindi? Diba? So, kung mapapansin nyo, first time ko ito sa aking pagtuturo, parang first time ako mag-share ng about dito. At ito ay pinag-pray ko talagang mabuti. Sabi, dito talaga ako dinadala ng Lord. Ito'y para sa ating lahat. Kasama ako doon, kasama tayong lahat. Okay? Sabihin mo nga sa katabi mo, kasama ka dito. Sabihin mo ulit sa katabi mo, kasama ka sa breakthroughs. Yan. Okay. So sabi dito, ayan. Sabi sa Revelation 5:12, He is worthy to receive honor and glory and praise. So, ang Word of God na nagsasabi, He is, anong sabi doon? He is worthy to receive honor and glory and praise. Okay? Without complete and genuine honor to God, it will be impossible to honor anyone else. Okay? So this verse, dito siya mag-uumpisa, no? Some people think they honor God simply because they acknowledge He exists, attend church, and speak Christianese. Diba? But there is far more to it than just exterior action. Honor cannot be fake. Honor cannot be fake. Hindi siya pwedeng hindi siya pwedeng gawing peke. Kahit ang isang tao nag-honor, ramdam mo yun. Si Lord pa ba ang hindi makaramdam kung fake ang ating ginagawa para sa Kanya? No. It only comes from the heart. Diba? So how do you honor God? How do you honor God? May tatlong bagay dito. Ang una,
Ayan. So alam ko naman, mabibilis kayong kumatch up kayo, mga fresh na fresh ang mind. Bibilisan natin to. First, how do you honor God? Ano? His word is clear. Ano sabi ng Bible? You honor God in your finances. Ito ba ay para sa iyang professional lang? Hindi. Para sa ating lahat. Honor God in your finances. Proverbs 3:9. Honor the Lord with your possession and with the first fruit of all your increase. Sabi yan sa New King James Version. So when you obey God by tithing and giving back to Him yung kanya, you absolutely demolish any plans the enemy has for your money. So makikita naman natin sa Malakay 3:10. Diba? Sa Malakay 3:10. Pag ibinigay mo yung sa Diyos talaga, yung finances mo, mako-cover ng Lord. Yung mga peste, hindi makakapasok. Nakaranas na ba kayo na ang dami mong pera, pero sa loob ng isang linggo parang dumaan lang? Naranasan nyo ba yon? Bakit? May nagnanakaw. Ang kaaway ninanakaw. Yung pera, bakit? Hindi napoprotektahan kasi hindi mo binabalik yung sa Diyos naman talaga. Amen? So, ayun ay testing sa atin. Halimbawa, naghabilin ako kay Lorraine. Lorraine, pahabilin ng 1K. Tapos, ang ginawa, hinabilin ko sa kanya. Tapos, tumagal. Tapos, naisip ni Lorraine, hindi, pamimili ko na to. Ganyan. Ako naman ang nag-alaga nito. Ayan, ang tagal nang pinagkatiwala, ganyan. Tapos sasabihin ko, Lorraine, ibalik mo na sa akin yung pera ko. Hindi, akin na to. Parang ganun na nangyayari. Hinabili lang sa atin ng Lord ang 10% para ma-test tayo kung tayo mag-o-obey sa Kanya. Diba? Kung i-honor natin siya with our finances, diba nakakahiya yatang mag-claim ng hindi naman iyo? Sino dito yung nakaranas ng ganyan? Diba? Nakakahiya na i-claim mo, hindi akin to, kay Lord naman yun. Diba? So, honor God with your finances. Okay? Number 2, you honor God in what you say. In what you say. Words of doubt, unbelief, negativity, at saka grumbling are dishonoring to God. And they will fail to acknowledge, sabi dito, what He has done in your life. Alam nyo, yung pagsasalita natin na parang wala tayong Lord na malakas, na makapangyarihan, yung parang, nagigets nyo? Minsan kasi sa sobrang hirap ng pangyayari, napapaimik tayo ng mga bagay na, kasi, para bagang nagkakaroon ka ng doubt na kaya ng Lord yan. Alam nyo ba, dishonoring yun sa Panginoon? Kasi, totoo naman na siya'y powerful. Diba? Powerful siya. Bakit tayo magsasalita ng mga negative na words na parang nagdududa tayo sa kakayanan o kapasidad na ng Diyos natin? So, tapikin yung katabi niyo, huwag ka magduda sa kapasidad ng Diyos mo. Malakas ang Diyos mo. Amen? So even in words, mag-ingat tayo. Tandaan natin, i-honor natin ang Lord, hindi lang sa finances natin, even yung mga lumalabas sa bibig natin. Hindi lang yung pagkanta, pag-awit, pag-praise, pag-worship kay Lord, even pala yung mga pagsasalitang ganon, nakaka-dishonor kay Lord. Yung parang nagda-doubt ka, may unbelief ka, negative, yung lumalabas sa bibig. At ito pa, nung aking inaral ko siya, nakita ko to, sabi dito, also coarse language or inappropriate joking is not showing honor to His vessel, which is your body and includes your mouth. Diba? So, ating iingatan, even sa joke natin, mag-iingat tayo doon. Okay ba yon? Kasi iwasan natin, kahit naman normal na tao, di ba? Minsan may joke tayo nakakalagpas, na-offend sila, nawawala ng, nawawala ng honoring. Parang nawawala yung respeto. Doon sa joke na yon, lumampas. Ramdam naman natin yun. Alam niyo sa Lord, ganun din. So kailangan i-honor natin siya with our mouth. Okay? And yung last, sa pangatlo, sa honoring God, you honor God in what you do. In what you do. Sabi dito sa John 14:21, those who accept my commandments and obey them are the ones who love me. This is how you behave day in and day out.
when you deal with your family, when you are in public, and when you are conduct business at work. So, kailangan malaman natin yung ating ginagawa sa araw-araw, kahit sa school yan, ito ba ay nakaka-honor sa ating Panginoon? Kaya nga may verse na, di ba, hindi ko na ilagay dito. Ang sabi, mag-give glory tayo sa lahat ng ating ginagawa sa Panginoon. Giving glory, ito ay pag-honor sa Panginoon. Amen ba? Gising pa ba kayo? Gusto niyo pa ba ng breakthroughs? Okay, point number 1 pa lang tayo. Okay, honor God. Okay? So, the more we meditate ang word ng Lord, the easier it will be for you to honor. To honor Him in all things na meron ka. God bought you with a high price. He expects you to honor Him with your body. Sabi sa 1 Corinthians 6:20. Okay? So makikita natin dito, namatay ang Panginoong Hesus para sa atin. 'Di ba? Ganun niya tayo kamahal. So ina-expect ng Lord talaga, nandun yung honoring, yung pagmamahal natin sa Kanya. 'Di ba? Kasi minamahal din naman niya tayo, 'di ba? So talagang nakakatuwa lang kasi talagang nung binabasa ko siya, nung binigay ng Lord yung word na to tungkol sa honoring, nung una nagdadalawang isip talaga ako. Sabi ko, Lord, hindi ko deserve na mag-share ng patungkol dito dahil ako'y may mali din. Minsan nakakalagpas din ako, 'di ba? Pag ako'y iinis, halimbawa, kahit sa parents, halimbawa, medyo nakulitan ako, medyo nataas ng konti yung boses ko, Yan. Si ate. Talagang tapos kabig ulit. Ay Lord, sorry, ganun. Kabig ulit. Sabi ko, Lord, tama ba ito? Sabi, anak, ayan na nga. Gusto mo ba ng breakthroughs? Eto, bibigyan ng Lord ang breakthroughs sa atin pag tama ang ating ginawa. This 2024. So ito pala yung naghihinder sa atin kung bakit minsan ang ganit. Nagpe-pray ka naman, na-attend ka naman ng church. Nagdi-discipleship, nagsa-cell group ka. Ano ang problema? Ba't ang ganit pa rin? Diba? Honor God. Number 1, honor God. Number 2, honor your parents. Honor your parents. Exodus 20:12. Lahat ba dito, anak? Pwede ba tumaas ang kamay ng lahat ng anak? Lahat tayo anak. Ba't tayo nandito? May nanganak sa atin. So honor your parents. Exodus 20, verse 12. Honor your father and mother so that you may live long in the land that the Lord your God is giving you. Ito lamang ang commandment ng Lord na merong kasamang hahaba daw at pagyayamanin. Hahaba ang buhay mo at pagyayamanin ka. Gusto niyo ba 'yon? O balikan natin. Ino-honor mo si Lord? Diba? Ino-honor mo ba ang parents? Okay? So sabi dito, the command to honor your parents may seem easy to some. Madali sa iba yung commandment na i-honor mo parents. Kasi bakit? Okay sila. Diba? Pero ito ay challenge sa mga tao na hindi maganda yung environment nila. O sabihin natin na raise up sila sa abusive na parents, ganun. Nagigets nyo? Alam nyo pag ito, halimbawa sinabi ko sa isang tao na hindi sila okay ng magulang nila at yung magulang niya ay puro vices, ganan, tapos laging hingi ng pera. Ayan. Ako ay may mga nakakausap kasi, pag sinabi ko to, hindi, honor your parents. Ganun lang. Hindi niya ganun agad matatanggap. Ganto nga tapos sasabi mo, i-honor ko yung parents ko. Pero kailangan ipaliwanag natin. Bakit nga ba? Mamaya pag-usapan din natin yan. So sabi dito, are all parents deserving of honor? Lahat ba ng parents sa mundo deserve ang honor? Alam niyo ang sagot, no. No. Kasi meron nga mga abusive. But, ang tanong na sunod ay, does God still command it? Yes. Kasi hindi naman sinabi ng Lord, i-honor mo lang yung mabuting magulang. Yung hindi punong-puno ng mga vices at saka yung nakakagawa ng masama. Hindi. Lahat ang sinabi ay i-honor daw natin. So, does God still command it? Yes.
So sabi daw, how can you honor someone who has been cruel or who is no longer in a relationship with you? You honor your parents in your heart. Ano? Dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, dahil ino-honor mo ang Lord, ma-honor mo din ang iyong parents. Alam nyo, may resulta to. Bandang huli, mapapag-usapan natin yung resulta. Pag in-honor mo pa rin, ano, ang Lord, ang parents, despite ng anumang pangyayari. Diba? So, sabi dito, ayan, if you have a relationship with your parents, you can honor them by respecting their age and life experiences. Don't mock them on their abilities. Sa totoo lang, mga kabataan ngayon, mga young professional, mas mabilis talaga sa pag-unawa at mga maraming alam. Pero hindi ibig sabihin marami tayong abilities at alam na natin lahat agad-agad dahil may mga gadgets, ay hindi na natin i-honor ang ating mga parents na yung iba hindi nakapag-aral. Diba? Yung iba ay hindi naman ganong, kumbaga, sabi nga yung ability ay hindi ganong sobrang galing. Kung mo ba magaling tayo, hindi na natin i-honor ang ating magulang? Ang sabi ng Bible, honor our parents. Ano? Ang sabi dito, ayan. Ayoko kasi lumabas talaga dito kasi gusto ko talagang ating pag-usapan to. Ayan. So sabi dito, when you choose to honor your parents, God says it will go well with you and you will live long on the earth. Ayun ang pangungusap ng Lord. Gusto mo maging well ang iyong pamumuhay dito? Magkaroon ng mahabang buhay? Honor your parents. Hindi pinag-usapan kung ano ang parents mo. Diba? So, kung gusto mo lang naman ng breakthroughs, diba? Ayan. So, pangatlo, yan. Honor those who are older. Honor those who are older. Bakit kaya? Ba't hindi lang parents? Diba? Sabi sa Leviticus 19:32, NASB ang version, ano? You shall rise up before the gray-haired, headed, and honor the aged. Yung mas matanda sa atin, i-honor daw natin. Nandun yung respect. There has been an alarming decline of respect for older citizens in this nation, no? Entire generation have determined that they know it all. So assume they know more than those who have gone before them. And they fail to show respect and honor where it is due. Parang napag-usapan na rin to sa discipleship pala. Sa discipleship, hindi ibig sabihin na matalino tayo, alam natin lahat, may mga achievements ka sa school, sa trabaho, no? Hindi na tayo mag-honor dun sa mas matanda. Alam niyo ang experience ng mga older, hindi matatawaran ng mga award. Nagigets nyo? Sa totoo lang naman, sila nagbasa ng maraming librong makakapal bago sila gumraduate, halimbawa. Samantalang tayo, Google lang eh. Basahin mo yun. Minsan copy-paste pa, kaya mataas ang grade. Hindi ko minamalit ang generation ngayon. Ang point ko, hindi natin pwede na hindi igagalang re-respeto, i-honor ang mas older sa atin. Lahat tayo may mas old sa atin. Ako may mas old sa akin. Aking mga ate, aking magulang, sina Bishop, meron may mas old sa akin. Pero hindi ko pwede sabihin, hindi, mas alam ko. Hindi ko pwede sabihin ganun. 2004, ako nag-start sa ministry. Kung natin, 17 years, sumayaw ako 2004. Tapos sasabihin ko, kuwari kay Bishop, hindi, Bishop, alam ko. Ganito na. Iba na ang mundo ngayon. Ilang years si Bishop nagagawa, naglilingkod? Pwede ko ba sabihin na hindi ko siya i-honor tungkol dun sa niya? Sa paglilingkod? Nakuha niyo yung point? Hindi ibig sabihin na matataas ang grades natin, marami tayong achievements, hindi na tayo mag-honor sa mas matanda sa atin. Mukha na ba akong nagpapagalit na ba ako? Hindi. Gusto ko at gusto ng Diyos na tayo ay magkaroon ng breakthroughs. Gusto mo ba ng breakthroughs? Saluhin natin sa puso. Huwag dito, kasi lalaban yan eh. Hindi, kasi ganito eh, kasi ganito. Hindi. Saluhin natin sa ating puso.
yung matatanda, irespeto natin. Yung experiences nila, irespeto natin. Kahit marami na tayong nagawa sa buhay, yung experiences nila hindi natin matatawaran. 'Di ba? Nagigets nyo ba? Okay. Meron pa ba sa slide na yan? Boss OJ? Ang pinakagwapo sa lahat? Okay. Number 4. Honor church leaders. Share ko ba to kasi church leaders ako? Hindi. Kasi ako din ay parte ng mga tupa. Okay? Honor church leaders. Ayan. Gusto mo ba ng breakthroughs? Ayan. Ano sabi sa 1 Thessalonians 5:12? Honor those who are leaders in the Lord's work. Ayan. This is an area that needs serious work and correction in the lives of many believers. It is never acceptable to criticize, gossip, and make cutting remarks about a pastor, minister, or church leader, as these acts are in direct disobedience to the Word of God. So the scripture continues sa verse 13. Ang sabi doon, they work hard among you and warn you against all that is wrong. Think highly of them, and give them your wholehearted love because they are straining to help you. Hindi madali ang ginagawa ng mga church leader para mailapit ang bawat isa sa Lord. Okay? Pwede namang walang pake na lang ang mga church leaders, di ba? Yung mga cell leaders nyo, lahat kayo may cell leaders, no? Mga pastor, pwede nang walang pake. Pumunta na lang sa beach at mag-swimming. Ang sarap nun. Pero hindi. Gumagawa ng way para pakinggan, gumagawa ng way para mapalapit sa Lord at magkaroon ng breakthroughs din ang bawat isa. So, bakit hindi natin bigyan ng honoring ang ating mga church leaders? Tingnan nyo nga ang inyong cell leader. Ayan. Nasaan ang mga cell member? Dadating ang oras, magiging din kayo, magiging cell leader din kayo. Hindi ito tinuturo para lang, rumespeto kayo. Hindi ganun. It is for our own good. Una, nasunod tayo sa Panginoong Jesus. Pangalawa, tayo din ang makikinabang. Nakuha nyo? So, sabi dito, wala namang perfect. Sino dito nakabasa sa Bible na lahat ng man of God is perfect? Wala. Walang sinabi sa Bible. Kagaya natin, ang mga man of God, ang mga pastors, ang mga cell leaders, lahat tayo ay hindi perfect. May mali. Diba? May mali. Kasi kung perfect, sa langit na tayo. Pero ang sabi dito, we should honor them. Ayun ang sinasabi ng Bible. Okay? So, dito ako mag-e-end sa isang kwento, no? Kasi sabi nga, madali yung honoring God. Kasi walang kapintasan si Lord. Sabihin ko sa iyo, i-honor mo si Lord. Anong sasabihin mo? Karapat-dapat lang siyang i-honor. Mag-give praise, glory kay Lord. Bakit? Wala siyang kapintasan. Siya lumalang sa atin. Wala kang pwedeng questionin bakit hindi mo i-honor si Lord. Diba? Perfect siya. Diba? Tapos siya lang naman lagi ang nandyan para sa atin. Diba? So maraming reason. Maraming reason para ma-i-honor natin si Lord. Wala siya kapintasan. So, bakit kinuman pa rin ng Lord? Ito, sabi dito, si Lord din nag-o-honor. Sabi dito, 1 Samuel 2:30, those who honor me, I will honor. Si Lord nag-o-honor din. Diba? So, makikita natin, madaling mag-honor kay Lord at walang question, pag sinabi sa atin na yung command na i-honor si Lord, madali na sumunod tayo, nakakahiya nga kay Lord eh. Minsan hindi tayo makapag-honor eh. Pero pagdating dito sa honor your parents, honor those who are older, honor church leaders, pastors, ganyan. Bakit? Bakit minsan ay hindi madali? Nakuha nyo? Bakit hindi madali? Minsan may nakikita tayong mali. Kasi nga, hindi perfect ang bawat isa. Diba? So, may nagtanong sa akin ito. May nagtanong sa akin ito. Ang pagkakamali ko kasi, lagi ko sinasabi, mag-honor ka. Mag-honor ka. Pero hindi ko siya naitakil ng deep. Kaya ako'y nag-repent kay Lord. Sabi ko, Lord,
Sorry kasi ako pala ang may kasalanan. Kasi hindi pala naiintindihan kung ano yung ibig sabihin ko na mag-honor ka. Kahit pagalitan ka, kahit ganito, mag-honor ka pa rin. Para sa'yo yun. Yun lang ang nasasabi ko. No? But then ito nga, nung tinanong niya ako, no, sabi, ayan, yun nga, nagtanong sa akin about dito. Paano po, pag halimbawa na yung parents, yung older, at saka yung church leader, mali siya. Tapos pinagalitan ka. I-honor mo pa rin? Hindi ba dapat sila ang unang mag-honor? Yun ang narinig ko, yun ang sabi sa akin. Hindi ba dapat sila ang unang mag-honor kasi yun ang nasa Bible? Diba? Pero alam nyo, nung malaki ang ano ko doon, sabi ko, salamat Lord kasi dahil doon, kailangan talaga palang itapik ito. No? Kailangan nating pag-usapan. Kasi nagiging hindran siya para sa breakthroughs kapag hindi natin naiintindihan. So, sabi ko sa kanya, sige, ipapasok natin sa sa pag-uusapan. Ayan. So, syempre, ako na may nananalangin, nananalangin ako. Binigay ng Lord. Ito ang naging sagot, biblical. Kasi hindi ako pwede sumagot ng hindi biblical. Kasi sa kuhugutin yun, hindi ko din naman ma-explain sa sarili ko kasi ako din naman minsan, nagkakamali din naman ako. Diba? Minsan nakakapapagalitan ko yung isa na hindi pala siya ang may kasalanan. Tapos ako ganun din, napagalitan ako na hindi ako may kasalanan, tinanggap ko na lang. Dumating din ako sa point na yun, pero lumaban ba ako? Diba? Nagigets nyo? Merong mga lumalaban, merong hindi nalaban. Diba? Pares ko na experience yun. Ayan. So sabi dito, bakit nga ba? Why honoring your parents? Why honoring those who are older? Yung mga church leaders? Hindi nga perfect, may mali. Halimbawa, di ba? Pero hindi, di ba? So, ito yung verse na binigay ng Lord sa akin. Sa Genesis 9:18-29. Alam niyo ba itong kwentong to is hindi gaanong napapag-usapan. Kilala niyo si Noah's Ark? Si Noah? Ito yan. Genesis 9:18-29. Dito ako mag-e-end sa kwentong ito. Ang mga anak ni Noah, na kasama niya lumabas sa barko, ay sina Shem, Japheth at Ham na ama ni Kanaan. Ang tatlong ito ang pinagmulan ng lahat ng tao sa daigdig. Ayan. Kailangan nyo itong maunawaan. Ano? Si Noah ang isang magsasaka at siya ang kauna-unahang nagbukid ng ubasan. Minsan, uminom siya ng alak at nalasing. Nakatulog siyang hubad na hubad sa loob ng kanyang tolda. Sa gayong ayos, nakita siya ni Ham, ang ama ni Kanaan, at ibinalita ito sa kanyang mga kapatid. Kaya't kumuha sina Shem at Japheth ng balabal, iniladlad sa likuran nila at magkatuwang na lumakad ng patalikod patungo sa tolda. Tinakpan nila ang katawan ng kanilang ama. Ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama. Nang mawala na ang kalasingan ni Noah at nalaman ang ginawa ng bunsong anak, sinabi niya, "O ikaw Kanaan, ngayon susumpain sa mga kapatid mo, ikay paaalipin." Sinabi rin niya, "Purihin si Yahweh ang Diyos ni Shem. Itong si Kana ay maglilingkod kay Shem. Palawakin nawa ng Diyos ang lupain ni Japheth, sa lahi ni Shem sila'y mapipisan, at paglilingkuran si Japheth nitong si Kanaan, si Noe ay nabuhay pa ng 350 taon pagkatapos ng baha. Kaya't umabot siya sa gulang 950 bago namatay." Alam niyo itong kwentong ito, sabi ko, nung binasa ko siya, abaw nga. Si Noah nag-inom, nalasing. Tapos natulog ng hubad na hubad. Tapos nakita nung isang anak. Anong ginawa ng isang anak? Hindi siya kumuha ng balabal para takpan yung kahaburan ng kanyang ama. Anong ginawa niya? Kinuwento. Kinuwento pa sa dalawang kapatid. Anong ginawa ng dalawang kapatid? Kumuha ng balabal. At alam niyo, patalikod daw yun. Patalikod siyang hindi tiningnan. Hindi tiningnan. Patalikod nilang tinakpan yung kahaburan ng kanilang ama. Hindi nila nakita. Diba? Kung makikita niyo doon,
Pagkagising ni Noah, dalawa ang nangyari. Isang kinurse at isang biniles. Nakita nyo? Ako'y tuwan-tuwa dito sa istoryang to. Nagkaroon din ako ng tanong kasi tinanong nga ako nung kausap ko bakit ganun? Paano kung mali yung parents mo, yung church leader o kaya yung older sa'yo? Ito, si Noah. Hindi naman kasalanan ni Shem na nakita niya, hindi niya kasalanan, naglasing siya tapos naghubad siya ng marami yung hubad na hubad. Hindi kasalanan ni Shem yun. Kumbaga si Noah, nagkaganyan kasi nasobrahan sa kanyang kalisingan. Pero yung naging response ni Shem, kung hindi ako nagkamali si Shem, mali. Imbis na kanyang tinakpan, kinuwento niya doon sa dalawa niyang kapatid. Nakita nyo? Wala siyang respeto. Hindi siya nag-honor. Diba? At anong ginawa ng dalawa? Imbis na pagchismisan at tignan, patalikod na, tinakpan. Nakuha nyo? So makikita natin ang dalawang bagay. Bakit nga ba? Why honoring? Bakit kailangan natin mag-honor? Ano ang resulta? Ang una, sabi dito, covering. Alam nyo, kung halimbawa maka-experience tayo, no? Ako personally, naka-experience ako na matanda sa akin, na hindi maganda ang naging trato sa akin, no? Kung ma-experience man natin yun, no? Ang sabi ng Lord, mag-honor pa rin tayo. Okay? At ibe-bless tayo ng Lord. Anong sabi sa verse 25? Diba? Anong sabi sa verse 25? Ikaw kanaan, covering. Sabi dito, 25, kinurse, diba? Ikaw kanaan susumpain. Sa mga kapatid mo, ikay papaalipin. Pag pala tayo nag-honor, kahit hindi perfect yung tao, no? Ang effect dun sa atin, covering, para hindi tayo magkaroon ng curse. Hindi tayo puntahan ng curse. Nagigets nyo? So, ibig sabihin, pag nag-honor pala tayo, ang balik nun, ang baldag nun sa atin. Hindi dun sa tao. Hindi dun sa tao. So, ibig sabihin, pag tayo nag-honor pa rin, despite na ganun, ito, sabihin ko, syempre, napapahalo din kami sa mga marimihang pastor. Minsan, kami kasama ni Bishop Kuwari sa Tagaytay, yung maramihan, buong Calabarzon o kaya buong Pilipinas, nung mga una-una, tapos basta napapahalo. Alam nyo ba, nagkaroon din ako ng experience. Talagang napa-question ako, sabi ko, sure ba kayo? Pastora yun? Napatanong ako kasi hindi din maganda yung naging niya sa akin. Ito, nagkikwento po ako, hindi ko sinisiraan na, kasi may kanya-kanyang weaknesses. Hindi ko alam kung bakit, hindi kami magkakilala, pero hindi maganda ang pakikitungo niya sa akin. At one time na witness yun ni Pastora Ellie. Pero hindi dito sa atin. Hindi. Lahat ng ating mga pastor ay talaga nandun ng honoring sa isa't isa, no? Talagang sabi ko, Lord, ba't ganyan? Siyempre pag napaisip ako'y batang manlilingkod. Diba? Batang manlilingkod lang ako. Sila ay veterans. Tapos bakit ganyan, Lord? Hindi ko naman siya kakilala. Ba't ako ginanyon? Hindi ko man siya ba't ako ganyan ang pakikitungo niya sa akin? Hindi ko naman siya kakilala, ganan. Ito'y totoo, nandyan si Lord. Ganon na nangyari. Ako'y sakit na sakit ang puso ko. Tapos dumating ang time, talagang hindi ko siya pinakitaan ng hindi maganda. Kita naman ni Ellie na nangyari, may isang beses na nangyari yun. Sabi ko, talagang nakakasakit Kasi syempre, ang unang mong aasahan, yung may kaalaman na sa Lord. Diba? Pero meron pala talagang i-experience ang Lord sa ating ganyan para ma-practice yung honoring. Nagagets nyo? Kaya pala na-experience natin yung mga ganong bagay para tayo ay sumunod pa rin sa Lord despite na ganyan yung nangyayari. Tinetest pala tayo ni Lord. Tapos alam nyo, sabi dito, kailangan ay nandun pa rin yung para tayo covered. Kung ako kaya nagsalita ng masama o kaya inaway ko, bakit ho kayo ganyan? Hindi naman tayo magkakilala. Inaano ko po baga kayo? Parang ganun diba? Kayo po bagay may problema sa akin. Gigil na.
Pero hindi. Kapag ganyan nangyari, yari ako kay Lord. Man of God pa rin yun eh. Man of God pa rin. So, ang point doon, ang covering nasa sa atin. Once na nag-honor tayo, tayo ang makikinabang. Tayo, sa atin ang covering. Okay? And, ay yung pangalawa. Verse 26 at 27. Why honoring? Sinabi rin niya, purihin si Yahweh ang Diyos ni Shem, itong si Kana ay maglilingkod kay Shem. Palawakin nawa ng Diyos ang lupain ni Japhet sa lahi ni Shem, siya ay mapipisan at paglilingkuran si Japhet nitong si Kanaan. Nakita nyo? Anong point number 2? Ano ang reason? Ano ang resulta pag nag-honor ka? Reward or blessing? Reward. Ikaw yung may reward. Ikaw yung may blessing. Balikan natin. Bakit itong si Noah, siya naman yung naglasing tapos ganun nangyari. Tapos pagkagising niya, kinurse niya na tapos binilas yung isa. Nakita niyo? So ang mga man of God o yung mga parents, may power pala talaga sila na magganon. Nagigets niyo? So kasi sila yung tinawag ng Panginoon. Okay? So balikan ko yung covering. Doon sa covering, nasa Genesis 12, 1-3. Sabi doon sa covering, kasi dalawa lang yan. Covering at saka reward or blessing ang ibibigay ng Lord sa iyo pag nag-honor ka. Okay? Hindi ang makikinabang yung in-honor mo. Ang makikinabang tayo. Okay? So sabi dito, tinawag ng Diyos si Abraham. Ang sabi dito, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at ang kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin ko kung dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo magpapala ay sa aking pagpapalain at sa iyo'y susumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Anak, ang sabi dito, those who curse you, I will curse. Those who bless you, I will bless. Kaya dapat maingat tayo. Kahit anong imperfection ng isang tao, pag yan ay tinawag ng Diyos at ingat dapat tayo. Kasi those who curse him or her, I will curse, sabi ni Lord. Nagigets nyo? Ito'y parte natin ha. Hindi ko inaano na konsintihin yung kung may mali na nagawa. Ang pinag-uusapan natin yung parte natin, yung part natin. Kung anong gagawin natin, mag-honor pa rin tayo. Okay? So pwede nyo hindi pansinin tong aking sineshare. Pwede. Pwedeng hindi nyo pansinin. Alam nyo sabi dito, kasi ang Lord naman sabi dito doon sa tungkol sa mga elders, deacons, evangelists, minister, sabi dito, all other he tells honor out of obedience. Ayan. Sabi dito ay, here is a short list. Do not speak critically of them in public or private. Do not talk or play around on your cell phone during their teaching or preaching. Open doors for them. If you see a need, meet it. Recognize them on their, sabi dito, do not criticize their salaries on their possession. Ayan. Nangyayari din yun. Minsan, ramdam dahil full-time pastor, mababa ang tingin kasi akala nakabase lang sa mga LG, ganan. Kaya pag kinakausap, kung yung iba, pautos talaga, ganan. Pero sabi nga, you should honor. So sabi dito, balikan ko, yun sa covering. Those who curse you, I will curse. Those who bless you, I will bless. Tayo mga tinawag ng Panginoon, ganun din. Kaya huwag kayong lalaban kung halimbawang meron nag-mock sa inyo. Kayo ay tinawag ng Lord, kayo ay anak ng Diyos, tinawag kayo ng Lord. Kung meron magsasalita iba sa inyo at kayo ay nasa tama talaga at alam ng Diyos na nasa tama talaga, wag na kayo umaban, hayaan nyo na lang. Kasi those who curse you, I will curse. Those who bless you, I will bless. Ayan. So may mga testimony patungkol dyan. Na totoo yun. Na may mga nag-mock, tapos may nangyaring hindi maganda doon sa mga nag-mock. Pero sabi nga kaninang umaga ni Pastor Susan, wag nang kasi the vengeance is mine, sabi ni Lord. Okay? So, chill lang tayo. Sabi mo sa katabi mo, chill lang. Okay? Kahit anong marinig mo, hayaan mo na. Okay? Ayan. So, ganun din naman tayo. Mag-honor tayo sa despite ng mga imperfection. Kasi tayo din, babaldag din sa atin yun. Okay?
Okay, yung pangalawa nga is reward or blessing. Sa verse 26 and 27. Sa Matthew 10:40-42, ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. At tumatanggap sa isang propeta, dahil sa ito'y propeta, ay tatanggap ng gantimpalang na uukol sa propeta. Ayan, hanggang 42 na yon. Kung makikita natin doon, sabi doon, honor the prophets and he will receive the prophet rewards. Okay? Pag in-honor daw natin, despite ng imperfection ng bawat isa, kung ano yung reward doon ng Lord, magiging reward mo din. Nagsisinungaling ba ang Lord? May tanong ako, nagsisinungaling ba ang Lord? Kaya keep on honoring ang bawat isa. Ang Lord, walang question dyan. Pagdating sa parents, sa older at saka sa church leaders, dahil tayo tao, may mga imperfection, minsan tayo ay napapatingin o sabihin natin, bakit i-honor, ganito nga, ganyan. Tandaan, ang epekto nasa atin. Okay? Ang epekto ng gagawin, ang resulta noon, ang gagawin natin ay sa atin. Covering sa mga curses at saka reward or blessing. Amen? Ano namang mangyayari doon? Alam nyo, yung ating mga parents, older o kaya yung mga older, those who are older o kaya ay yung mga church leaders, kung sila naman ay mali, may sarili silang pagharap sa Panginoon. Nakuha nyo? May sarili silang pagharap sa Panginoon. Palagay nyo, palalagpasin nyo ni Lord? Hindi. Anong nangyari kay Eli? Nung si Hannah. Si Hannah ay pinagbintangan niya na naglalasing, nagpe-pray lang naman. Sabi ni Eli, naglasing to, ganyan. Anong ginawa ni Hannah? Hindi siya lumaban. Sabi niya, nagpe-pray lang naman po ako, gusto kong magkaanak. Anong ginawa ni Lord? Binilis si Hannah ng anak, si Samuel. Ano nangyari kay Eli? Kung babasahin ninyo yung kwento ni Eli, alam niyo yung kanyang anak, kawawa naman. 2 yung anak niya, kung hindi ako nagkamali, parehas na matay. Hindi ko sinasabi dahil yun doon sa mali niyang ginawa, pero kasi meron siyang hindi sinunod sa Panginoon. At isa na rin yun. Hindi masama syempre, hindi okay kay Lord na magbintang, 'di ba? So nagigets niyo yung pinag-uusapan natin. So ulitin ko yung tanong sa pinakauna. Gusto mo ba ng breakthroughs this 2024? Okay? So honor. Honoring. Ang una, honor sino? Honor God. Pangalawa, parents. Pangatlo, those who are older. And yung pang-apat, church leaders. Okay? So siguro naman, Lord, alam ko naman na na-explain ko kung ano yung dapat ko explain. The rest, ang Holy Spirit na ang bahala para ipaunawa sa bawat isa at sa lahat na nasa online, yung patungkol dito para magkaroon tayo ng breakthroughs. Amen ba? Sige, tayong lahat ay tumayo. Ayan. Tayo ay manalangin. Yes, God. Hallelujah, Lord. We thank you for this afternoon. Lord God, salamat. Alam ko po, Panginoon, na kumilos ang iyong banal na Espiritu sa hapong ito. Lord God, I pray and I declare, Panginoon, na patuloy kami makakapag-honor sa iyo at sa lahat ng gusto mong i-honor namin, Lord God. Lord, na nanggagaling sa aming puso, Panginoon, personal choice namin, Panginoon, in Jesus, out of our love, Panginoon, in Jesus' name. At Lord, we repent, Panginoon, humingi kami ng tawad kung minsan hindi kami nakapag-honor, Panginoon. Lord God, salamat, Panginoon, ipinakita mo ngayon hapong ito ang isang hindrance kung ba't hindi kami magkaroon ng breakthroughs, Panginoon. Lord God, I pray and I declare na magaganap na, Panginoon, ang iyong pagkilos sa bawat isa. Lord, alam mong kalalagayan ng bawat isa sa amin, Panginoon. At Lord, I pray din and I declare na punuin mo ng love ang bawat isa. Lord God, bigyan mo ng strength, Panginoon, upang makasunod, Lord God, sa mensahe mo ngayong hapong ito. Lord, maraming salamat. I-bless mo ang bawat isa sa amin. I-bless mo din ang aming mga parents, Panginoon, spiritual parents. Lord, lahat ng tao, Panginoon, Lord God. Lord God, na gusto mo, Panginoon, i-bless. Lord, let it be, Panginoon. Salamat, Lord God. Ito po aming dalangin. Seal this prayer with your most precious blood. In Jesus' name, amen. Amen.